Ngayong araw, maghahatid ako sa inyo ng panibagong aralin. Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Magandang umaga! Inaanyahan ko ang lahat at tumayo upang simulan ang panalangin. Bago tayo dadako sa ating talakayan ngayong umaga, napansin kong walang gana at patambay ang iba. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng pampasigla. Alam niyo ba ang kanta kung ikaw ay masaya? Kung gayon, tumayo, magkilahok at igalawin iyong katawan. Bago natin sisimulan ang ating panibagong aralin ay sasabihin ko ang ating mga tuntunin sa silid-aralan na dapat mong sundin para payapa ang ating talakayan ngayong araw. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, itaas yung kamay kung nais niyong sumagot. At ang panghuli, maging palakaibigan at magalang. Ngayon, nais ko malaman kung mayroon pa ba kayong naalala sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng insular o maritime? Mahusay, dahil sa pagiging kapuluan ng Pilipinas, napapaligiran tayo ng dagat at karagatan na tinatawag na maritime o insular. Nagagalak ako ngayon dahil tiyak marami na naman kayong matututunan. Bago tayo dadako sa ating talakayan ay may inihanda muna akong aktibidad. Ang tawag dito ay larawan ko, hulaan mo. Dito ay hulaan nyo kung ano ang nasa larawan at idikit ang sagot sa loob ng kahon. Simulan na natin sa unang larawan. Ito ay nagsisimula sa letrang I. Sa inyong palagay, ano ito? Magaling! Ito ay isang isla na nakikita rin natin dito. Sa ikalawang larawan, ano sa tingin ninyo ang tawag dito na nagsisimula sa letrang B? Magaling! Ito ay isang bundok. Ano naman itong sa ikatlong larawan? Ito ay isang patag na lugar na walang makikitang bundok o mataas na burol. Mahusay, ito ay kapatagan. Dumako naman tayo sa pang-apat na larawan. Ano sa inyong palagay ito? Magaling, alam ko na alam nyo to. Sino na ba rito ang nakapunta na ng dagat? Ngayon, ito ay ang panglimang larawan. Ano nga ba ang pangalan nito? May alam ba kayo kung ano ito? Mahusay, ito ay ilog. Ano naman itong panghuling larawan? Tama! At napakahusay niyong lahat at inyo nasagutan kung ano ang nasa mga larawan. Mga bata, ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa paksang ating tatalakayin ngayon. Batay sa ating aktibidad na ginawa, ano sa anyo ang likas na yaman na nakapaloob ang isla, bundok at kapatagan? Sino sa inyo ang makasasagot sa aking katanungan? Magaling! Ito ay ang mga halimbawa ng mga anyong lupa. Dumako naman tayo sa isa. Ano kayang anyo ng likas na yaman na kinabibilangan ng talon, dagat at ilog? Mahusay! Ang mga talon, dagat at ilog ay ang mga halimbawa ng anyong tubig. Magaling! At nasagot nyo ng tama ang aking inihandang mga larawan. Ngayon ay mas lalo pa nating laliman ang ating kaalaman sa aralin na ito. Narito ang mga layunin na inaasahan nating makamit pagkatapos ng ating talakayan. Ano sa tingin ninyo ang paksa natin sa araw na ito? Tama! Ang paksa natin sa araw na ito ay ang mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng bansa. Base sa inyong pagkakaunawa, ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng anyong lupa? Mahusay! Ang anyong lupa ay isang anyo ng likas na yaman na binubuo ng mga kapuluan na makikita natin sa ating kapaligiran. Ang karaniwang pinagkukunan ng pangkabuhayan ay ang pagsasaka, pag-aalaga ng hayop at pagtatanim. Dahil sa pagiging kapuluan ng bansa, ito ay binubuo ng maraming pulo. Sa mga pulo sa bansa, makikita ang mga pangunahing anyong lupa. Kinabibilangan ito ng kapatagan, bundok, burol at talampas. Umpisahan natin sa kapatagan. Ang kapatagan ay isang malawak na lupain, patag at mababa. Angkop ang kapatagan sa pagtatanim ng mais, gulay at palay. Maraming tao ang naninirahan sa kapatagan. Ang pinakamalawak na kapatagan ay matatagpuan sa gitnang Luzon. Ano nga ulit ang kilala sa pagiging malawak na lupain, patag at mababa? Mahusay! Ito ang kapatagan. Ngayon, dumako naman tayo sa bundok. Ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa. Nabiyayaan ng maraming bundok ang Pilipinas.
Makikita sa Ilog Mavis, lungsod Kidapawan sa Hilagang Cotabato ang pinakamataas na bundok sa buong bansa, ang bundok Apu. Matatagpuan din sa gitnang Luzon ang bundok Arayat, bundok Caraballo at bundok Cordillera. Ano nga ulit ang pinakamataas na anyong lupa? Mahusay, ito ay ang bundok. Nakikita niyo ba ang larawan? Ano ang uri ng anyong lupa ito? Magaling! Ito ay ang anyong lupa na tinatawag na burol. Ang burol ay isang mataas na lupa ngunit mas mababa sa bundok. Napansin niyo ba? Pabilog ang hugis ng itaas nito. Madaling makapagpalago ng damo sa burol, kaya mainam na mag-alaga ng mga hayop dito. Meron ba kayong ideya kung ano ang pinakatanyag na burol dito sa Pilipinas? Ito ay matatagpuan sa Carmen, Bohol. Ano nga ulit ang uri ng anyong lupa na mataas, ngunit mas mababa sa bundok? Mahusay! Ito ay ang burol. Ngayon naman ay dumako tayo sa talampas. Mula sa larawan na inyong nakikita, ano ang obserbasyon ninyo sa anyong lupa na talampas? Magaling! Lahat ng inyong obserbasyon mula sa larawan ng talampas ay tama. Ang talampas ay matataas na bahagi ng lupa ngunit patag sa ibabaw nito. Sa lungsod ng Benguet, Baguio City, matatagpuan ang pinakatanyag na talampas sa buong bansa. Ano nga ulit ang matataas na bahagi ng lupa ngunit patag sa ibabaw nito? Magaling! Ito ay ang talampas. Ngayon, maaari nyo bang isa-isahin ang mga halimbawa ng anyong lupa? Mahusay! Tunay ngang kayo ay nakikinig. Ngayon naman, dumako naman tayo sa isa pang uri ng likas na yaman, ang anyong tubig. Para sa inyo, ano ang anyong tubig? Magaling! Ang anyong tubig ay isang uri ng likas na yaman na binubuo ng mga katubigan. Maraming uri ang anyong tubig. Ito ay ating tatalakayin ngayon. Ang una ay ang karagatan. Ang karagatan ay ang pinakamalalim at pinakamalawak na uri ng anyong tubig. Kung mapapansin niyo sa globo, ang ating bansa ay pinapaligiran ng karagatan. Ano ang mga bagay na makikita natin sa karagatan? Tama, maraming kayamanan ang karagatan. Hindi lamang ito tahanan ng iba't ibang uri ng hayop, kundi ito rin ang nagbibigay ng buhay sa ibang mga tao, katulad na lamang ng mga isda at ang ibang nagtatrabaho sa barko. Ikalawa ay ang dagat. Ang dagat ay bahagi ng karagatan. Kadalasan, ang dagat ay mas mainit kumpara sa karagatan. Maraming dagat ang nakakapaligid sa ating bansa, tulad na lamang ng dagat Sulu. Sino sa inyo ang nakapunta na sa dagat? Ano ang pakiramdam nyo kapag kayo ay nasa dagat? Talaga namang napakasarap ng pakiramdam kapag tayo ay nasa dagat, hindi ba? Ang lamig ng hangin, ang tunog ng alon, ito ay nakakapagbigay sa atin ng saya. Ngayon naman, dumako naman tayo sa isa pang parte ng aming tubig, ang talon. Ang talon ay ang daloy ng tubig mula sa mataas na bahagi patungo sa magbabang bahagi ng pook. Isa sa pinakatanyag na talon sa Pilipinas ay ang talon ng Pagsanhan sa Laguna. Ang talon ng Pagsanhan ay kilala rin sa Cavite Falls. Ito ay matatagpuan sa Laguna. Ano nga ulit ang tawag sa daloy ng tubig mula sa itaas patungo sa ibabang parte? Tama, ito ay ang talon. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa panghuli. Ito ay ang lawa. Ito ay anyong tubig na halos pinapaligiran ng mga lupa. Karamihan sa lawa ng daigdig ay ang kanilang tubig ay matabang at halos lahat ay matatagpuan sa hilagang Hemisperyo. Tinatawag namang panloob na dagat ang mga malalaking lawa. May alam ba kayo sa mga lawa sa Pilipinas? Mahusay, alam niyo ba na ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas ay ang Manila Bay? Tama, ang Laguna de Bay ay hindi lamang isang lawa. Ito ay pinagkukunan ng maraming hanapbuhay ng mga tao. Maraming isda ang matatagpuan dito. Ngayon, ano-ano nga ulit ang halimbawa ng anyong tubig? Magaling! Palakpakan natin ang ating mga sarili.
Magaling! Wari ko ay lubos ninyong naunawaan ang ating paksa ngayong araw. Ngayon, maaari niyo bang ulitin ang kahulugan ng anyong tubig gayon din ang mga halimbawa nito? Pati na rin sa anyong lupa. Sa wari ko ay naunawaan ninyo ang anyong lupa at anyong tubig at ang maging mga halimbawa nito. Sa ngayon ay meron ako inahandang gawain. Ito ay mabilis ang pagsasadula na inyong gagawin ngayon. At narito ang panuto. Ang panuto ay ang klase ay hahatiin ko ng 2 pangkat. Bawat pangkat ay gagawa ng isang eksena na patungkol kung paano inalagaan o pinahalagahan ang anyong lupa at anyong tubig. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang ipaglalahad ang inyong eksena. Pagkatapos ay ipaglahad, pupunta kayo sa harapan ng klase para ipapaliwanag ang inyong ginawang eksena. Gagawaran ng puntos ang bawat pangkat batay sa pagmamalikhain 10%, pakikipaglahok sa membro 10%, at kahusayan sa pagpapaliwanag 10%. Ang kabubuan ng puntos ay 50 puntos. Kung gayon, magsimula na tayo. Handa na ba ang lahat ng pangkat? Napakahusay! Kitang-kita ko kung paano nyo naunawaan ang ating aralin. Napakaganda ng ating talakayan kanina tungkol sa mga anyong tubig at anyong lupa. Ngayon, ating tingnan kung paano natin maiugnay ang lahat ng ating natutunan. Tingnan ang ilalim ng inyong mga upuan at kung may makita kayong pula na papel, ay kayo ang sasagot sa mga katanungan. Maliwanag ba? Sa papaanong paraan mo mapapanatili ang kalinisan at kagandahan ng ating mga anyong tubig at anyong lupa? Bakit mahalaga ang pangangalaga ng ating mga anyong tubig at anyong lupa? Ano pinagkakaiba ng anyong tubig at anyong lupa? Magbigay ng 3 halimbawa bawat isa. Ngayon, sa pagtatapos ng ating aralin sa araw na ito, nais kong kumuha kayo ng tig-iisang papel at isulat ang inyong pangalan. Kapag natapos na kayo, ilagay ang inyong papel sa kahon na pinakamahusay na naglalarawan sa inyong nararamdaman tungkol sa ating aralin ngayon. Piliin ang naiintindihan ko, kailangan ko pa ng dagdag na pagsasanay, o kailangan ko ng tulong.